Meron kami job order ngayon mga boss, at kung gusto nyong malaman kung ano ang trabaho ng isang maintenance mechanic sa barko, halina't sundan niyo ako. Bunal ra! 1,150 ang aming RPM sa generator ngayon. Pero nagtataka kami kung bakit ito biglang umingay. At tinukoy na nga namin mga boss kung saan banda ang maingay. Hindi naman doon sa makina, kundi dito sa kanyang coupling sa aming air compressor. Ang generator pala namin ay nakakupol sa kanyang air compressor at meron itong engage at disengage na lever. Buti na lang ay napansin ito ng aming apprentice engineer na naka-duty. So naririnig nyo ba yun mga boss? Ito yung salarin, yung coupling na yan ang dahilan. So parehas pala kami ng mga engineer dito na first time na nakahandle ng ganitong klaseng coupling. So ngayon ay nahanapan namin ito ng manual mga boss para mas maging madali at accurate ang aming pagbaklas, pero negative, wala kami nakita. So ang ginawa namin mga boss ay inistudyuhan muna namin ito ng mga 100 times kasi ang first option namin ay babaklasin talaga ang air compressor at sobrang mahaba ang proseso nun. Buti na lang ay may nakita kaming bintanilya dito na pwedeng labasan itong rubber bushing mga boss ng ating coupling. So yung may nut na yan mga boss ay rubber bushing yan. Siguro tipo na ni rubber dre. Kini. So yan na yung dahilan ng pagkawil-kawil at pagtunog-tunog nitong coupling. Ito na, natanggal na nga namin tong bolt na to mga boss, at positive nga, wala na siyang rubber bushing. So ngayon ay naghanap kami ng spare na onboard dito, at ito nga meron kami nakita nga ganitong klase mga boss no. So ang bushing niya ay couple sa kanyang bolt mga boss at hindi nagagalaw. Ang problema namin ngayon ay dalawa lang aming nakita na spare. Pagkatapos ito ay genuine parts pala ng Yanmar. So ang kailangan namin na rubber bushing ay tatlo. Bali, 6 talaga ang lahat ng mga bolt dito sa kanyang coupling mga boss, pero yung tatlo ay may spring, tapos yung tatlo ay may rubber bushing. So no choice kami at ikabit na lang namin yung dalawa na spare na nakita namin para in case emergency na tumirik yung isang generator namin ay magagamit pa rin namin tong generator na to. So since ko lang to ng isang rubber bushing, dali ako nag-request sa main office. Naging medyo crucial pa to mga boss kasi kinabukasan ay holiday na at nahirapan din na maghanap ng main office na ganitong klase. Meron sila nakita pero maliit ang size ng rubber bushing. Kaya nag-set up agad ako ng plan B. Papunta na ako sa machine shop at dala-dala ko tong drawing na ginawa ko. Pati na rin to mga bolt na nawala ng rubber bushing. So ang plano ko mga boss ay papabrikitan to ng mga bushing gamit ang mga lumang gulong. Tapos itong mga bolt na to ay kumbinare na. Palalagyan ko to ng mga ulo mga boss. So pagpunta ko sa machine shop ay nagsuggest ang machinist mga boss na mahirapan silang gumawa ng rubber bushing gamit ang gulong. Mas mabuti pa daw itong engineering plastic or itong teflon type na material. Ang guma ng gulong kasi mga boss ay masyadong malambot pag idaan sa torno. Kaya tayo na, ito na yung naging resulta. Magkaiba man ang ideolohiya pero same function pa rin yan mga boss. So kung nakikita yung bolt na yan, meron na yung ulo na siyang magbibigay ng pwersa sa ating teflon. Medyo malaki nga lang ang ulo mga boss no, pero nagawan ko pa rin yan ng paraan. Ginagrinderan lang yan para maging oversize yung ating engineering plastic. So ito na, kinabit na nga namin yung ating pinapabricate at nagpagawa na rin pala ako ng maraming spare na teflon type na plastic mga boss no. So sa punto na to ay tinitesting na nga namin ito ng manual kung hindi ba ito sasabit ang ating bolt na pinagawa. So far mga boss ay naging okay naman siya at yan yung ating bolt na pinapabricate, yan yung nakita nyo. So meron naman siyang gap dito sa flange ng or coupling ng ating air compressor side. So ibig sabihin lang noon walang sabit to mga boss no. Manual na turning na nga natin ang ating flywheel at so far wala naman talagang kahit anumang sabit at nakakaluka talaga tong coupling na to mga boss oh. Meron ba mga spring dyan sa loob oh? Vibration damper siguro yan. So ayan mga boss oh, may ikot-ikot na nakaandar na siya at wala na yung maingay na tunog. So sa punto na yan ay disengage pa yung ating lever mga boss no. So ibig sabihin lang no na hindi pa nakaikot ang ating air compressor side na coupling. Ngayon ay magta-try tayo na kargahan ng hangin ang ating tangke. So naka-engage na yan mga boss no at wala pa ring maingay na tunog. So far ay naging okay na siya at titignan naman natin tong pressure gauge ng ating tangke kung mabilis bang kumarga ng hangin. So, paspas lang naman ang pagkarga at pagsakasaka ng ating kamay sa ating pressure gauge mga boss no. Indication lang yun na malakas kumarga ng hangin ang ating compressor. So, ayan na yung sinasabi ko kanina mga boss no. Sabay nang umiikot ang dalawang coupling. Yan sa compressor side at sa generator side. At naka-engage position ang ating lever. Maraming salamat!